Buhay nung panahon ng mga dinosaur? Kumpare ni Jose Rizal. Bida sa mga istorya noong panahon ng kopong-kopong. Kilala ngayon si Juan Ponce Enrile sa iba't ibang immortality memes na kumakalat online. Pero sino nga ba talaga si Enrile? Ano ang naging papel niya sa kasaysayan at bakit hati ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa kanya? Sumakabilang buhay ang dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile nitong Nobyembre 13, 2025 sa edad na 101. Inanunsyo ito ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile. Ayon kay Katrina, sa kanilang tirahan tuluyang binawian ng buhay ang kanyang ama, kapiling ang kanilang pamilya. Bago ang kanyang pagpanaw, huling nasilayan ng publiko si Enrile nitong October 24, 2025 na nakaratay sa ospital matapos siyang absueltuhin ng Sandigan Bayan sa mga kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang buhay ni Juan Ponce Enrile ay naging bahagi ng kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Ating balikan ang mahabang buhay at kontrobersyal na karera sa politika ng nag-iisang Manong Johnny. Ang intelektual ni Enrile at abilidad sa abogasya ang nagdala sa kanya sa marahas na mundo ng politika. Nang mahalal na presidente ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1965, naluklok si Enrile sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan gaya ng Finance Undersecretary, Bureau of Customs Commissioner at kalihim ng Department of Justice. Nang kanyang gampanan ng pagiging National Defense Secretary noong February 10, 1970, isa siya sa naging utak sa pagpapatupad ng martial law o batas militar sa Pilipinas. Mula nang ideklara ni Marcos Sr. ang martial law noong September 21, 1972, nasadlak ang bansa sa libo-libong kaso ng paglabag sa karapatang pantao. At si Enrile ang isa sa mga pangunahing dumepensa sa Administrasyong Marcos Sr. at sa pang-aabuso sa ilalim ng malagim na martial law na tumagal ng 9 na taon. He will always be remembered for his role ng martial law. Dahil kasama siya doon He is described as one of the architects, in fact maybe the architect of martial law. Siya yung pumirma doon sa mga arrest, search and seizure orders na pinanghuli kasama yung publisher ng Philippine Star, si Max Olivet. At ginamit yun for all the political dissidents. He will always be remembered for that. His name will always be linked to human rights violations. Saka remember, he was one of the movers sa people power. Started as a coup attempt na nabisto nila Marcos. Ang binansagang architect of martial law ang siya ring nagpabaksak sa diktatura noong 1986. Matapos ang EDSA People Power, nagsilbi si Enrile ng 4 na termino sa Senado mula 1987 hanggang 2016. Kabilang si Enrile sa hanay ng mga senador noong 8th, 11th, 13th at 16th Congress. JPE were among the legal luminaries of the Senate. There was JPE, Senator Miriam Santiago, Senator Joker Arroyo, Senator Aquilino Pimentel, Senator Drilon, among others. So yung combination nila will always be an exciting coverage, but whenever they are on the floor arguing about laws o yung mga bills pa lang or even certain issues that need to be tackled during plenary session. Nagsilbi bilang Senate President si Enrile mula 2008 hanggang 2013. Pinalitan nito si dating Senate President Manuel Manny Villar matapos niyang magbitiw sa pwesto. Muli itong nahalal noong 2010.
Isa rin sa hindi malilimutang kampanya ni Enrile sa Senado ang pamumuno nito bilang presiding officer sa impeachment trial ng yumaong punong maestrado na si Renato Corona. Napatalsik si Corona sa pwesto dahil sa kapabayaan umano nito na ideklara ang lahat ng cash assets at properties sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Sa pangunguna ni Enrile, 20 senador ang bumoto pabor sa pagtanggal kay Corona. Samantala, 3 naman ang tumutol dito. Well, I see Senator Enrile as a statesman and a very good lawyer during my coverage. Sa Senate, you get to know him. He's strict sa rules, and also yung meticulous sa mga pag-craft ng laws. Hanggat hindi siya natatapos yung isang law, tututukan niya yun, like yung Anti-Terrorism Act. Anti-Terrorism Act, even up to midnight, nagtatakal sila nun. Yung bawat. Ilan sa mga batas na si Enrile ang pangunahing may akda ay ang Comprehensive Tax Reform Law o RA No. 8424 at ang Public Attorney's Office Law o RA No. 9406. Sa loob ng mahigit 50 taon sa serbisyo publiko, matitinding kontrobersiya rin ang hinarap ni Enrile. Bumaba ito mula sa pagiging pinuno ng Senado noong 2013. Nitong 2014, matatanda ang isa si Enrile sa pangunahing personalidad na kinasuhan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa pagkakasangkot nito sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala bilang pork barrel scam. Ayon sa ahensya, tumanggap ng kickback si Enrile mula sa mga ghost projects na nagkakahalaga na mahigit 170 million pesos noong senador ito mula 2004 hanggang 2010. Nadawit din ang kanyang former chief of staff na si Gigi Reyes sa kaso. Nakulong man ang businesswoman na si Janet Napoles na pinaniniwala ang kasabwat sa nasabing eskandalo. Nakapagpiyansa naman si Enrile noong 2015 matapos ito bigyan ng konsiderasyon ng Korte Suprema dahil sa kanyang edad at kalusugan. Nitong Oktubre 2025 lamang, naabsuelto na si Enrile, Reyes at Napoles ng Sandigang Bayan. This will be my last day to visit this chamber because when we adjourned at midnight today, I shall have closed my public service to the nation. Pansamantalang namahinga si Enrile sa kanyang karera sa politika nang matapos ang termino nito sa Senado noong 2016. Gusto ko, happy ka! Kilala sa slogan na gusto ko, happy ka, tila hindi na yata happy ang mga tao kay Manong Johnny dahil hindi ito napagbigyan sa inaasam na Senate comeback nitong 2019. Tuluyan mang natuldukan ng pagiging mambabatas ni Enrile, bumalik ito bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong 2022. Sa kanyang paninilbihan, isa ito sa mga nagtanggol sa administrasyon matapos isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Political survivor o immortal. Hindi maitatangging naging makulay ang karera at personal na buhay ni Juanito Furanganan. Tunay na pangalan ni Juan Ponce Enrile na ipinanganak noong Pebrero 14, 1924 sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Laman din ng intriga ang kwento ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang inilathalang autobiography noong 2012, siya ay anak sa labas ng kilalang abogado at dating Cagayan congressman na si Alfonso Ponce Enrile. Lumaki siya sa kanyang ina na si Petra Furanganan, isang balo at anak ng mahirap na mangingisda. Nagtapos siya bilang cum laude sa Ateneo de Manila University noong 1949 kung saan nakamit niya ang degree na Associate in Arts. Muli siyang nagtapos bilang cum laude at salutatorian sa University of the Philippines noong 1953 sa programang Bachelor of Laws. Matapos makakuha ng ika-11 na pwesto sa 1953 bar exams,
Tuluyan siyang nakapagdalubhasa sa abogasya at tinapos ang Master of Laws, Specialized Training in International Tax sa Harvard University sa Boston noong 1955. Taong 1957 nang siya'y nagpakasal sa kanyang may bahay na si Cristina Castañer at nagkaroon sila ng 2 anak na sina Jack at Katrina. Bukod sa pagiging tanyag sa larangan ng politika, itinuturing din simbolo ng long life ang centenarian na si Manong Johnny. Namuhay si Enrile sa pamumuno ng lahat ng pangulo sa Pilipinas mula kay Emilio Aguinaldo hanggang sa kasalukuyang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. 9 na Santo Papa naman ang kanyang naabutan, kabilang na si Pope Leo XIV, at 8 sa kanila ay mas maagang pumanaw kay Enrile. Nabuhay rin ng mas matagal si Enrile kumpara sa ibang prominenteng pinuno sa buong mundo, gaya ni Richard Nixon, Nelson Mandela, Lee Kuan Yew, Queen Elizabeth II, at George W.H. Bush. Buhay na rin si Enrile nang mangyari ang makasaysayang yugto sa Pilipinas at ibang bansa. Kabilang na rito ang World War II at pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas mula 1941 hanggang 1945. Ang 1976 Moro Gulf earthquake at tsunami, ang matinding lindol sa Luzon noong 1990, ang bagyong Ondoy noong 2009 at bagyong Yolanda noong 2013. Nalagpasan niya rin ang COVID-19 pandemic kahit pa 2 beses siyang tinamaan ng nakamamatay na virus at 3 beses nagka-pneumonia noon. Saksi rin si Enrile sa rebolusyon ng teknolohiya mula sa tradisyonal patungo sa era ng digital at AI. Mas matanda pa nga si Enrile kaysa sa internet, computer, cellphone at iba pang imbensyon sa makabagong panahon. Kaya naman pati siya naging laman na ng mga memes sa social media. Medyo strange character si Juan Ponce Enrile. Nakakita na ba kayo ng ganito? Tignan mo, magkatabi si Imelda, si Enrile, si Erap, saka si Noy sa book launching. No? Parang only an Enrile ay pwede kasama yung ganon karami na magkakaaway. Talagang you will be impressed with this. He's brilliant. Whether he used his brain for the greater good yun, baka magkaroon ng dyan, debate. Well, considering his role in history, having like 101 years old na siya, di ba? Having a career, a very long political career that started during the administration of former President Ferdinand Edrelin Marcos up to the administration of the son right now, si ating incumbent President Bongbong Marcos. Masyadong maraming colorful na ginawa up to now. It's really up to us to let the people or the younger generation know about JP and his role in our political history. Sa haba ng buhay at karera sa politika ni Manong Johnny, tiyak na nag-iwan ito ng legasiya sa mga nagdaan, kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ngunit kung tatanungin anong marka ang naiwan niya, nasa kamay ng taong bayan ang kasagutan dito. Old politicians never die. They will just fade away.